Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Tila yata marami ang pumabor kay VP Sara Duterte. I told you, no? Hindi lang yung mga kongresista na talagang ayaw kay VP Sara. Of course, sina Ridon, di ba? Yung ilong. Meron ding mga former Chief Justice, mga kabibig. Ayon kay former Associate Justice Adolfo Ascuna, sabi niya kabibig tungkol sa confidential funds ni VP Sara. Kanyang dinipensahan si VP Sara. Tingnan nyo ha, dinipensahan si VP Sara at para maunawaan din natin yung totoong sanhi, yung totoong rason galing sa isang lawyer, former Associate Justice to ang nagsabi. Sabi niya nito, sa tingin ko, form of reward yung medicine given to the person who provided the information needed under the confidential fund operation. Which is true. Di ba tama? Form of reward. Baka kailangan ng, for example, ni Mary Grace Piatos. O sige po, magbibigay ako ng impormasyon. Pero para, hindi naman to libre yung impormasyon ko kasi nang manganganib yung buhay ko. So, in return, ito yung gusto kong makuha galing sa inyo. Which is normal naman, di ba? Sinabi yan ni Senator Ruben Padilla. Nung si VP Sara ay Department of Education Secretary. Tahimik, walang gulo sa mga bukirin natin. Payapa ang pagtrabaho ng maraming maestra, teachers sa mga bulubunduking lugar. Ang mga bata ay hindi natakot sa mga fotok-fotokan. Pero nung bumaba si VP Sara, ay kaliwat kanan na ang fotok-fotokan kabibig. So, yung confidential funds ni VP Sara, ginamit talaga niya para panatilihing peace and order ang mga kabataan kung mag-aaral lalo na sa mga bulubunduking lugar. Ginamit ni VP Sara ang confidential funds niya para protektahan ang kabataan. Pero hindi ito nakita ng maraming kongresista. Bakit ka nga ba hindi na nakikita? Ano ba ang nakikita nila? Nakikita nila na si VP Sara ay kanilang kontra. Nakikita nila na kung si VP Sara ay magtatagumpay at mananalo sa 2028, lagot silang lahat. Kaya gagawin nila lahat na kahit lulusobin pa o susunguin nila ang bulkan, gagawin nila lahat para masira si VP Sara. Ito sabi ni former Associate Justice Adolfo Ascuna. So to me, that is not irregular yung paggasta ni VP Sara sa confidential funds. Because, sabi ni Ascuna, reward can take many forms. It can be monetary, it can be kind, and medicine. Kuha nyo na. Nakuha nyo na ang point ni former Justice Associate Adolfo Ascuna. For me, naintindihan ko siya. At lalo maintindihan sa mga confidential fund agents, yung mga agents na quiet lang, mas lalo naintindihan nila, mas lalo silang humanga kay VP Sara at mas lalo naintindihan si VP Sara. I'm sure, nanahimik lang sila mga kabibig. Panoorin nyo ang video ito at intindihin nyo ha, para I'm sure ang mga tao na intindihan na rin Kasi in-explain din ito ni Senator Ruben Padilla. So watch this video. Sa akin, Justice, lumalabas po ngayon sa social media dun sa mga sinasabi ng mga, I don't know, supporters or mga nanonood po. Ang sinasabi nila is, bakit
kinokontra yung paggastos ng OVP doon sa confidential funds na ginamit for medicine or pagbili ng mga gamit, kahit na malinaw na sinasabi ni Co-Auditor Wamil na hindi ito kasama doon sa menu ng pwede mong paggagamitan ng confidential funds. Ang nagiging script po na nababasa ko is bakit natin binibigyan ng masamang kulay yung ginagawang pagtulong ng OVP. Can you give us more explanation on this po? Opo, yun po palagay ko sa aking tingin form of reward yung medicine given to the person who provided the information needed under the confidential operation. So to me that is not irregular because reward can take many forms. It can be monetary, it can be in kind, and medicine is reward in kind. Yung una pong cheque ay 125 million December 20, 2022. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Opo. Batid niyo po ba na ang founding anniversary ng CPP-NPA ay December 26? Wala po akong personal knowledge about that, Your Honor. Opo. Dahil wala po kayong katulad ng sinabi, Senator Lacson, wala po kayong clearance, ano? Pangalawa, second check po, 125 million, January 31, 2023, tama po? Yes po, Your Honor. Opo. Ang NPA founding anniversary po ay March 29. Batid niyo po ba yun? Wala po akong personal knowledge about that, Okay. Your Honor. Third check, 125 million, April 18, 2023. Tama po ba? Hindi ko po matandaan yung date po nung check eh. May I refer po to the check po. Stopwatch, please. April 18, 2023 po, yung 125 million. Yes po, Your Honor. Opo. Ang 50th po, golden anniversary ng NDF, National Democratic Front, ay April 24. Kaya ko po nabanggit lahat to. Ito pong mga dates na to, nung December 26, March 29, April 24, lahat po ito, walang nangyaring attack. Lahat po foiled. Wala po. For the first time, wala pong nangyaring attack. Kasi tuwing founding anniversary, may attack. Ang tanong ko po, Ginoong Kabayan, naniniwala po ba kayo na malaki ang papel ng confidential fund at confidential agent? Depende po yan sa kung ano po talaga yung mandate ng agency po, Your Honor. Alam naman po natin na ang DepEd, diyan po nanggagaling ang tinatawag naming sa Communist Party po, ano? Meron po kasing pangkat gerilya, ang pangkat politikal. Yung pangkat politikal, yan po yung mga estudyante na nanggagaling sa universidad. Sang-ayon po ba kayo doon? I cannot answer that po, Your Honor. Okay, dahil wala nga po pala kayong clearance. Maraming salamat po. Kayo po ba yung nakarating na sa BARM? Yes po, Your Honor. Opo, saan po sa BARM? Sa Sulu? Sa Basilan? Maguindanao? Hindi niyo po matandaan? Hindi Mauubos ko po po yung oras ko. matandaan, Your Honor, kung saan. Bicol po. Nakaikot na po kayo sa Bicol? Yes po, Your Honor. Saan po sa Bicol? Sa Camarines Norte? Sa Camarines Sur po. Sur. Sa Norte, hindi pa po. Hindi ko po maalala kung Nakaikot na po kayo sa mga bundok. Saan po, Your Honor? Mga bundok. Yes po, Your Honor. Nakita niyo na po ba ang pangangailangan ng mga tao sa malayong lugar? Katulad ng gamot. Katulad po ng pagkain. Wala naman po akong na-observe, Your Honor. Ayun, wala. Hindi po kayo exposed. Exposed po ba kayo sa threat ng terrorism sa bansa natin? Nabalitaan niyo po ba ang ISIS, ang NPA, ang Abu Sayyaf? Exposed po ba kayo doon sa mga balita? Sa news po, may Sa mga news. nabalitaan po ako, Your Honor. Opo. Alam niyo po ba na kung gaano nakagrabe ang terrorism? Wala po akong threshold, Your Honor, to determine that. Wala po. Pero kayo po ang humahawak
ng investigasyon patungkol sa confidential fund. Tama po ba? Hindi po siya investigation, evaluation po. Evaluation, ako, tama-tama. Ibig po sabihin, kahapon po, sinabi ninyo na gumawa lang kayo ng preliminary investigation. Tama po ba? Preliminary inquiry. Hindi po, part po siya ng process namin na mag-issue po kami ng AOM. Opo. So, ibig po sabihin, kahapon kasi narinig ko parang yung ginawa nyo, preliminary lang. Yung AOM po, preliminary lang. Opo, hindi po yun konklusyon. Kung ang tinutukoy niyo po ay yung... Meron po kasing provision as to the joint circular as to tinatawag na prima facie. Pakisagot na lang po kung conclusion ba po yun. Final? Hindi po kasi we require So, hindi them. po final. Based Boss, on the AOM po. konti lang po oras ko, hindi po final. Sa AOM po, yung AOM po hindi po final. Hindi po final. Opo. O napanood nyo na. So ano ang inyong reaction hinggil dito? Ako, tama. Tama naman ang sinabi ni former Associate Justice Adolfo Azcona na it's a form of reward. Natural magbibigay ka ng impormasyon. Natural yung buhay mo ay nakasalalay sa impormasyong ibibigay mo. So, kailangan kang humingi ng reward. Kailangan there will be a bargain. Bargaining yan. 'Di ba? O sige, deal or no deal. Magbibigay ako ng impormasyon, pero nangailangan ako ng tulong, yung parents ko nangailangan ng gamot, or yung community namin nangailangan ng pera, or ng kung ano man mga kabibig. Ganun din nangyari. Kung gusto nyong masugpo yung mga rebels, ginawa ni VP Sara lahat. Hindi lang siya naintindihan ng maraming may sungay dyan sa Kongreso. Diba? So ano ang iyong komento dito mga kabibig? Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.